Buntis at pinalayas sa Baguio. Matapos nakawin ang disenyo ko. Habang nagdiriwang kayo sa nakaw na tagumpay, hindi nyo alam na hukay na ang inyong libingan. Nagbalik ako upang gibain ang inyong imperyo. Ephraim, sino na ngayon ang laluhod? Para sa babaeng naging inspirasyon ko, ang aking musa, at ang tunay na may-ari ng aking puso. Marisol, ang tagumpay na ito ay para sa'yo. Boses yon ni Ephraim, malinaw, buo at puno ng pagmamalaki. Nanggagaling ang tinig niya sa malaking telebisyon na nakasabit sa dingding ng aming sala. Sa screen, hawak niya ang gintong tropeyo ng Architect of the Year, isang parangal na bunga ng disenyo ng Tahanan Project. Nakangiti siya habang nakataas ang tropeyo at sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso ang isang babaeng nakasuot ng kumikinang na pulang gown. Si Marisol, ang aming finance director, at ang babaeng tinawag niyang Musa. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang remote control sa ibabaw ng mesa. Sa harap niya, nakahain ang paboritong kare-kare ni Ephraim. Ang sarsa ay lumapot na sa tagal ng paghihintay. Ang kanin ay hindi na umuusok. Ang dalawang kandilang itinirik niya kanina upang maging romantiko ang gabing ito ay halos upos na. Ang liwanag ay aandap-andap na parang pag-asang unti-unting namamatay sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit na hawak ni Tala ang isang maliit na plastic stick na may dalawang pulang guhit. Positibo, magkakaanak na sila. Ito sana ang regalong ibibigay niya ngayong gabi. Ito sana ang balitang magbubura sa lahat ng pagod ni Ephraim. Pero ang Tahanan Project, ang disenyong pinarangalan sa telebisyon, ay hindi gawa ni Ephraim. Si Tala ang nagpuyat niyan. Siya ang gumuhit ng bawat linya habang humihilik si Ephraim sa kama. Siya ang nag-isip ng konsepto ng bahay na humihinga habang minamasahe ang nananakit na likod ng asawa. Bakit iba ang pangalan na binanggit niya? Isang malamig na hangin ang pumasok nang bumukas ang pinto sa may main entrance. Hindi na kailangan ni Tala na lumingon. Alam niya ang tunog ng mga yabag na yon. Mabigat, mabilis, walang pasintabi. Kasunod nito ang tunog ng takong ng sapatos na tumatagiktik sa mamahaling tiles. Mga tiles na si Tala mismo ang pumili. Ephraim? Mahinang tawag ni Tala. Tumayo siya. Ang tuhod ay nanginginig. Ang pregnancy test ay itinago niya sa likod ng kanyang palda. Hindi siya sinalubong ng yakap, hindi rin ng halik. Isang makapal na brown envelope ang bumagsak sa gitna ng mesa, tumama sa mangkok ng kare-kare at nagtalsik ng sarsa sa puting mantel. Sign it! Malamig na utos ni Ephraim. Hindi man lang siya tumingin sa mga mata ni Tala. Ang tingin niya ay nasa relos niya, tila nagmamadali. Ano to? Tanong ni Tala. Kahit na nararamdaman na niya ang sagot na gumagapang sa kanyang dibdib, tulad ng lason. Annulment papers, sagot ni Marisol. Siya ang sumagot. Nakatayo siya sa likuran ni Ephraim. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang ngiti ay matalim pa sa basag na salamin. Tapos na ang charity work ni Ephraim sa'yo, Tala. Panahon na para palayain mo siya. Tumingin si Tala sa asawa. Ephraim, ano ang sinasabi niya? At iyong award? Bakit sinabi mong, "Stop it, Tala"? Putol ni Ephraim. Ang boses niya ay walang bahid ng awa. Huwag kang mag-inarte na parang ninakawan kita. Sino ba ang maniniwala na ang isang hamak na housewife na tulad mo ang nag-design ng masterpiece na yon? Sa tingin mo ba may halaga ang pangalan mo sa industriya kung wala ako? Ang mga salitang yon ay parang mga pako na ibinaon sa kanyang pagkatao. Housewife, hamak, walang halaga. Pero ako ang gumawa noon, Ephraim. Garalgal na giit ni Tala. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kamay ko ang nagkakalyo sa pagdodrawing. Utak ko ang napiga. At may sasabihin ako sa'yo. Ephraim, buntis sa... Don't lie! Sigaw ni Marisol.
sabay hakbang palapit. Ganyan ba kayong mga desperada? Gagamit ng bata para magkapit tuko sa yaman? Bumaling si Ephraim kay Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Kinuha ko na ang mga gamit mo. Nasa labas na ang maleta mo. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa security. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bahay na ito, bawat sulok nito ay may alaala ng kanyang sakripisyo. Ang kurtina na siya ang nagtahi, ang painting sa dingding na siya ang nagpinta. Ephraim, umuulan. Bulong ni Tala. Wala akong pupuntahan at totoo ang sinasabi ko. Magiging ama ka na. Lumapit si Ephraim sa kanya. Akala ni Tala ay yayakapin siya nito. Pero hinawakan siya nito sa braso, mahigpit, masakit, at itinulak siya palayo. Ang tanging anak na kikilalanin ko ay ang tagumpay ko at ang future namin ni Marisol, mariing sabi nito. You are just a hindrance, a pest. Get out. Sa isang iglap, nasa labas na siya ng pinto. Ang malamig na hangin ng bagyo ay sumalubong sa kanyang mukha. Ang ulan ay bumabagsak na parang mga latigo. Nakita ni Tala ang kanyang lumang maleta na nakataob sa putikan. Basang-basa na ito. Sa loob ng bahay sa likod ng malaking glass window na siya mismo ang nag-design para makita ang ganda ng hardin, nakita niya si Marisol. Nakaupo ito sa silyang paborito ni Tala, humihigop ng wine at nakatingin sa kanya ng may pang-uuyam. Pagkatapos, dahan-dahan, tila nananadya, hinila ni Marisol ang kurtina upang takpan ng tanawin. Isinara nila ang mundo para sa kanya. Napaupo si Tala sa basang semento. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang buto, pero mas masakit ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nabitawan niya ang pregnancy test. Nahulog ito sa isang maliit na kanal sa gilid ng kalsada. Tinangay ng maruming tubig ng ulan, kasama ng mga tuyong dahon. Biglang kumirot ang kanyang tiyan. Isang matinding hilab. Napahawak siya sa kanyang puson. Huwag! Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Anak, kumapit ka. Huwag mo akong iiwan. Ikaw na lang ang meron ako. Wala nang luha na lumalabas sa kanyang mga mata. Tila nakiisa na ang langit sa pag-iyak para sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga palad na gumuhit ng mga pangarap para sa lalaking nasa loob ng mainit na bahay na yon. Ngayon, ang mga palad na ito ay puno ng putik at sugat sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Isang malakas na kulog ang gumimbal sa kalangitan na para bang hudyat ng isang digmaan na nagsisimula pa lamang. Nagising ako sa amoy ng alkohol at kalawang. Ang una kong narinig ay hindi ang malambing na boses ni Ephraim, kundi ang ubo ng isang matanda sa kabilang kama at ang iyak ng sanggol sa di kalayuan. Nasa charity ward ako ng isang pampublikong ospital. Isang nurse ang lumapit sa akin. May hawak na maliit na plastic cup na may lamang gamot. Sinabi niya na nakita akong walang malay sa bangketa ng isang tricycle driver. Muntik na mawala ang bata. Napahawak ako sa aking tiyan. Nandyan pa siya. Ang nag-iisang rason kung bakit humihinga pa ako. Pero kailangan ko ng pera. Kailangan kong umuwi sa Leyte. Wala akong ibang mapupuntahan. Tinanggal ko ang singsing sa aking daliri. Ang singsing na may maliit na diamante na ipinasuot sa akin ni Ephraim. 5 taon na ang nakararaan. Nanginig ang kamay ko habang inaabot ito sa pawn shop manager pagkalabas ko ng ospital. Ang halagang ibinigay niya ay sapat lang para sa pamasahe at ilang gamot. Ni hindi aabot sa presyo ng isang sapatos ni Marisol. Isinanla ko ang aming sumpaan sa halagang barya. Ang biyahe sa bus ay isang impyerno ng sikip at init. Nakipagsiksikan ako sa amoy ng pawis, tuyo at gasolina. Sa bawat lubak na dinadaanan ng bus,
Napapapikit ako sa takot para sa aking dinadala. Nakadungaw ako sa bintana habang papalayo ang Maynila, ang syudad na nangako sa akin ng ginto, ngunit nagbigay lamang ng tingga. Gabi na nang makarating ako sa aming baryo sa Leyte. Ang hangin dito ay amoy dagat at basang lupa. Naglakad ako sa maputik na daan patungo sa bahay ng aking mga magulang. Mula sa malayo, nakita ko na ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Tagpi-tagpi ang dingding na plywood at ang bubong ay tila kakapusin ng hininga sa susunod na ihip ng hangin. Dito ako lumaki. Dito ako nangarap maging arkitekto para maiahon sila. Pero heto ako ngayon, bumabalik na parang basahan. Tay, Nay? Tawag ko pagkatulak ko sa pinto na gawa sa lumang screen. Nakaupo si tatay sa lumang papag. Hinihilot ang kanyang dibdib. Si nanay naman ay nagtutupi ng mga damit na mukhang basahan na. Napatigil sila. Walang-walang ngiti. Walang yakap ng pagsalubong. Bakit ka nandito? Tanong ni tatay. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ng asawa mo? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Anong sinabi niya? Tumawag siya kanina. Sabat ni nanay. Hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang sabi niya, pinalayas ka daw niya dahil nahuli ka niyang may lalaki. Sabi niya, hindi daw sa kanya ang batang dinadala mo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala at sabihing, siya ang manloloko. Siya ang nagnakaw ng lahat sa akin. Pero nakita ko ang pamumutla ni tatay. Hawak niya ang kanyang dibdib, hirap sa paghinga. Ang sakit sa puso niya ay hindi kakayanin ang anumang matinding emosyon. Nilunok ko ang katotohanan. Nilunok ko ang apdo ng inhustisya. Para sa buhay ng tatay, tatanggapin ko ang hiya. Patawad tatay. Bulong ko na lang habang tumutulo ang luha. Patawad kung nabigo ko kayo. Hindi nila ako pinalayas, pero ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas masakit pa sa sigaw. Pinatulog nila ako sa sahig ng sala, sa ibabaw ng banig na manipis. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng isang maingay na makina. Isang lumang truck ang huminto sa tapat ng aming bahay. Bumaba ang isang lalaki, malaki ang katawan, maitim ang balat dahil sa araw, at may mga peklat sa braso na tila galing sa pagtatrabaho sa niyugan. Siya si Renato, ang may-ari ng lupa kung saan nakatirik ang barong-barong ng mga magulang ko. Kilala siya sa baryo bilang masungit, kuripot, at walang pakialam sa iba. Lumabas si nanay, nanginginig ang mga kamay. Renato, pasensya na. Wala pa kaming pambayad sa upa ngayon. Ang gamot kasi ng tatay. Tumingin si Renato kay nanay, tapos ang tingin niya ay lumipat sa akin. Nakatayo ako sa may pintuan. Suot ang duster na kupas, halata ang umuumbok kong tiyan at ang pamamaga ng aking mga mata. Nagkasalubong ang aming mga mata. Inasahan ko ang pangungutya. Inasahan ko na sisingilin niya kami ng pasigaw. Pero natigilan siya. Tinitigan niya ang mga pasa sa braso ko, mga marka mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Ephraim noong pinalayas ako. Tinitigan niya ang tiyan ko. May dumaan na emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko mapangalanan. Hindi galit. Hindi rin awa. Parang pagkilala. Sa susunod na buwan, maikling sabi ni Renato, ang boses niya ay malalim at parang dagundong ng kulog sa ilalim ng lupa. Siguraduhin niyong may pambayad na kayo. Tinalikuran niya kami at sumakay ulit sa truck. Hindi man lang siya nanigaw. Naiwan kaming tulala ni nanay. Ito ang unang beses na nagbigay ng palugit si Renato nang hindi nagmumura. Tanghali na at kumukulo na ang tiyan ko. Wala kaming ulam. Ang natira lang ay kaunting kanin na sinabawan ni nanay ng mainit na tubig at asin. Nakita ko si nanay na sumusulyap sa akin habang hinahalo ang tubig na pinagsaingan ng kanin. Inumin mo ito tala, sabi niya, sabay abot ng tasa para magkalaman ang tiyan mo.
para sa bata. Tinanggap ko ang mainit na tasa. Ang aam ay maputla, malapot ng kaunti, at walang lasa kundi ang pait ng asin. Pero ininom ko ito ng dahan-dahan. Bawat lagok ay parang lumulusaw sa bara sa lalamunan ko. Ito ang lasa ng pagkabigo. Ito ang lasa ng pagsisimula sa wala. Salamat, Nay. Bulong ko habang hinihimas ang tiyan ko. Anak, pasensya na. Ito lang ang kaya ni Nanay ngayon. Pero pangako, babawi ako. Nang gabing iyon, bumalik ang bagyo. Ang hangin ay humahampas sa dingding na plywood na parang galit na kamao. Nakahiga ako sa banig, yakap ang aking sarili sa dilim. Naririnig ko ang paglagitlit ng mga pako sa bubong at pagkatapos, isang malakas na tunog ng pagkapunit ang umalingaw-ngaw. Kasabay ng kidlat, nakita ko ang paglipad ng yero na nasa tapat mismo ng higaan ko. Nawala ang bubong. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa loob ng bahay. Basang-basa ako agad. Ang malamig na tubig ay humalo sa mainit na luha sa aking pisngi. Wala na. Wala na kaming masisilungan. Sa gitna ng unos, habang nanginginig sa ginaw at takot, napagtanto ko ang isang bagay. Nasa impyerno na ako. At kapag nasa impyerno ka na, wala ka ng ibang pupuntahan kundi ang umahon pabalik. Tumigil na ang ulan, ngunit ang iniwan nitong pinsala ay parang sugat na nakabuka. Ang kalahati ng bubong namin ay nakasabit na lang sa isang pako, tila isang ngipin na malapit ng mabunot. Ang sahig ay putik. Ang mga gamit namin ay basang-basa. Nakaupo si Nanay sa isang sulok, tulala habang pinipiga ang basang kumot. Si Tatay naman ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay mabigat at may kasamang huni. Wala kaming pera para sa karpintero. Wala kaming pambili ng bagong yero. Tumingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito sa gutom at lamig. Pero ito rin ang mga kamay na nagdisenyo ng mga gusaling kayang labanan ang lindol sa Makati. Kung kaya kong magtayo ng palasyo para sa ibang tao, bakit hindi ko kayang ayusin ang sarili kong bahay? Tumayo ako. Inayos ko ang aking duster na ngayon ay puno na ng mantsa ng putik. Saan ka pupunta, Tala? Tanong ni Nanay nang makita niyang lumabas ako ng pinto. Buntis ka. Huwag kang magbuhat ng mabigat. Hindi ako sumagot. Naglakad ako papunta sa likod ng bahay, sa may tambakan ng mga basura at sa gubat na malapit sa niyugan. Naghahanap ako. Hindi ng semento o bakal, kundi ng kung anong ibinibigay ng kalikasan. Nakakita ako ng mga piraso ng kawayan na itinapon na. Nakakita ako ng mga ratan o baging na pwede kong gamiting panali. Namulot ako ng mga retaso ng trapal mula sa basurahan ng palengke sa di kalayuan. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan habang nakikita akong humahatak ng mahahabang kawayan. Ang tingin nila sa akin ay isang baliw na babaeng iniwan ng asawa. Pero hindi ko sila pinansin. Umakyat ako sa bubong. Delikado. Madulas. Bawat pukpok ng martilyo ay may kasamang galit. Isang pukpok para kay Ephraim. Bawat higpit ng tali sa kawayan ay may kasamang panalangin. Isang buhol para sa anak ko. Ginamit ko ang teknik ng lashing na natutunan ko sa mga libro ng sinaunang arkitektura. Hindi kailangan ng mamahaling pako kung marunong kang sumunod sa hugis ng kawayan. Ang kawayan ay yumuyuko sa hangin, hindi ito lumalaban, kaya hindi ito nababali. Tanghali na nang maramdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin. Ang init ng araw ay tumutusta sa aking balat. Ang pawis ay tumutulo sa aking mata. Mahapdi. Bigla akong nawalan ng balanse. Ang kawayan na tinatapakan ko ay dumulas. Umawapamama. Sigaw ko habang ang katawan ko ay bumulusok pababa. Pumikit ako. Hinihintay ang pagbagsak sa matigas na lupa. Pero hindi lupa ang sumalo sa akin. Isang matigas at mainit na bisig ang sumalo sa aking likod. Ang amoy ng tabako at lupa ay bumalot sa akin. Idinilat ko ang aking mga mata. Si Renato.
Nakatayo siya doon. Hawak ako na parang isang sako ng bigas na walang bigat. Ang mukha niya ay salubong ang kilay. Ang kanyang panga ay maigting. Nagpapakamatay ka ba? Bulyaw niya. Ang boses niya ay malalim at nakakatakot. Kung gusto mong mamatay, huwag sa lupa ko. Ayoko ng multo dito. Ibinaba niya ako ng dahan-dahan pero hindi naging marahas. Nang makatayo ako, doon ko lang naramdaman ang panginginig ng tuhod ko. Ang gutom ay parang kumukutkot sa tiyan ko. Napahawak ako sa braso niya para hindi matumba ulit. Kailangan naming ng bubong. Bulong ko. Halos wala ng boses. Uulan ulit mamaya. Ang tatay ko, hindi siya pwedeng mabasa. Tinitigan niya ako. Tiningnan niya ang bubong na inaayos ko. Ang paraan ng pagkakabuhol ng mga baging. Ang disenyo na simple pero matibay. Nakita ko ang pagkamangha na dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan muli ng kanyang seryosong mukha. May kinuha siya sa likod ng kanyang truck, isang supot ng pandesal at isang banig ng itlog. Ibinagsak niya ito sa maliit na mesa namin sa labas. Kainin mo yan, utos niya. Hindi dahil naawa ako sa'yo, pero kapag namatay ka sa gutom, walang magbabayad ng utang ng tatay mo sa akin. Tumalikod na siya para umalis, pero huminto siya sandali. Hindi siya lumingon, pero nagsalita siya. Huwag kang gagamit ng pako sa kawayan na yan, mabibiyak. Gamitin mo yung tirang nylon sa bodega ko. Kunin mo na lang. At umalis na siya. Iniwan akong nakatulala sa alikabok ng kanyang sasakyan. Lumipas ang mga buwan na parang isang mabagal na prosesyon. Ang tiyan ko ay lumaki na parang isang bundok. Ang bahay namin ay hindi na mukhang barong-barong. Kahit gawa sa tagpi-tagping materyales, ito ay naging matibay. Ang disenyo ko ay naging usap-usapan sa baryo. Ang bahay ni Tala ay hindi pinapasok ng tubig kahit bumubuhos ang ulan. Dumating ang gabi ng aking panganganak kasabay ng isa na namang bagyo. Tila ba nakatadhana na ang anak ko ay ipapanganak sa gitna ng unos. 2:00 ng madaling araw nang pumutok ang panubigan ko. Ang sakit ay parang binibiyak ang aking balakang. Sumigaw ako at ang sigaw ko ay sumabay sa dagundong ng kulog. Tala! Diyos ko ang anak ko! Tarantang sigaw ni nanay. Sinubukan nilang tumawag ng tricycle pero walang sasakyan na gustong bumiyahe sa baha. Ang tubig sa labas ay hanggang tuhod na. Namilipit ako sa banig. Nay! Lalabas na! Lalabas na siya! Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang hangin at ulan. Si Renato, basang-basa siya. May suot na kapote. Narinig siguro niya ang sigaw ni nanay o ang gulo sa bahay namin dahil malapit lang ang bodega niya. Anong nangyayari? Tanong niya. Manganganak na siya. Walang sasakyan. Umiiyak na sagot ni nanay. Hindi nagdalawang isip si Renato. Lumapit siya sa akin. Ang malalaki at magaspang niyang kamay, mga kamay na sanay sa pagbubungkal ng lupa, ay humawak sa aking balikat. Tala, tumingin ka sa akin, sabi niya. Ang boses niya ay seryoso, pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagiging kalmado nito. Wala siyang halong pandidiri sa dugo o sa gulo ng paligid. Renato, masakit. Daing ko habang humihigpit ang hawak ko sa braso niya. Ang kuko ko ay bumaon sa balat niya. Alam ko, pero kailangan mong umire. Ngayon na, utos niya. Wala kaming doktor, wala kaming gamit. Ang ilaw namin ay nagmumula lang sa isang gasera dahil nawalan na ng kuryente. Sa bawat pag-ire ko, naaalala ko ang mukha ni Ephraim nung itulak niya ako. Ang galit ay naging lakas. Hindi ko kailangan ng asawa, hindi ko kailangan ng ospital. Ilalabas ko ang batang ito kahit sa gitna ng impyerno. Isa pa, nakikita ko na siya, sigaw ni nanay. Humugot ako ng huling lakas. Umiri ako, kasabay ng isang malakas na sigaw na nagpalabas sa lahat ng sakit at hinanakit ng nakaraang taon.
At narinig ko ito, ang unang iyak, isang matinis at malakas na iyak na tumalo sa ingay ng bagyo. Nawala ang sakit. Napalitan ito ng isang mainit na pakiramdam sa aking dibdib. Binalot ni nanay ang sanggol sa malinis na lampin at inabot ito kay Renato. Nakita ko ang sandaling iyon, ang sandaling tumigil ang mundo. Ang malaking lalaki na kinatatakutan ng lahat, si Renato, na laging galit sa mundo, ay nakatingin sa maliit na nilalang sa kanyang mga bisig. Ang mukha niya ay lumambot. Ang kanyang mga mata ay nagtubig. Dahan-dahan, parang humahawak ng babasaging kristal, inilapit niya ang sanggol sa akin. Lalaki, bulong ni Renato. Ang boses niya ay basag. Matapang na bata, sumabay sa bagyo. Kinuha ko ang aking anak. Ang init ng kanyang katawan ay humaplos sa aking pisngi. Siya ang aking obra maestra. Hindi gawa sa semento o bakal, kundi gawa sa pagmamahal at pagtitiis. Alon, bulong ko. Ang pangalan niya ay Alon. Dahil kahit gaano kalakas ang bagyo, ang alon ay laging babalik at babalik sa pampang. Sa labas, patuloy ang ulan. Pero sa loob ng maliit at tagpi-tagping bahay na ito, sa ilalim ng liwanag ng gasera, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mansyon ni Ephraim. Ang pakiramdam ng pagiging buo. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang sugat ay pwedeng maghilom at mag-iwan ng peklat. Ang isang sanggol ay matututong tumakbo at mangulit. At ang isang babaeng binali ng bagyo ay pwedeng matutong sumayaw sa ulan. Nanay, tingnan mo. Mas mataas na ang saranggola ko kaysa sa puno ng niyog. Ang boses na yon ay musika sa aking pandinig. Ang may-ari nito ay ang aking 5 taong gulang na anak, si Alon. Tumakbo siya palapit sa akin. Ang kanyang pisngi ay mamula-mula dahil sa araw at ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin. Sa likuran niya, abala sa pag-aayos ng isa pang saranggola, ay si Renato. Para kay Alon, hindi siya si Renato. Siya si ninong nating. Ang matipunong higante na nagturo sa kanya kung paano umakyat ng puno at gumawa ng tirador. Hindi na kami nakatira sa luma at tagpi-tagping bahay ni nanay. Nakatira na kami ngayon sa isang maliit, ngunit matibay na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Ang unang bahay na idinisenyo at itinayo ko para sa sarili ko. Hindi ito mansyon, pero ito ang aming tahanan. Sa baryo, hindi na ako ang tala na iniwan ng asawa. Ako na ngayon ang arkitekto ng bayan. Pagkatapos kong ayusin ang bahay namin, sunod-sunod na ang lumapit sa aking mga kapitbahay. Tala, paano ba patitibayin ang haligi namin? Tala, baka pwede mo kaming tulungan sa bubong. Hindi ako naningil ng malaki. Minsan, ang bayad sa akin ay isang manok. Minsan isang sakong bigas. Ang mahalaga, nakikita ko ang ngangiti sa kanilang mga muka kapag alam nilang ligtas ang kanilang pamilya sa susunod na bagyo. Natagpuan ko muli ang halaga ng aking propesyon, hindi sa pagtatayo ng mga nagtataasang gusali, kundi sa pagbibigay ng kanlungan. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Alon sa dalampasigan, tinawag ako ni Renato. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Sabi niya. Sumakay kami sa kanyang lumang truck. Dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan, isang malawak na lupain sa tuktok ng isang burol. Mula roon, tanaw ang bughaw na dagat sa isang panig at lunti ang niyugan sa kabila. May isang maliit na talon na dumadaloy sa gitna ng lupain at ang hangin ay sariwa at amoy bulaklak. Paraiso ito, Renato, bulong ko habang nililibot ng aking mga mata ang paligid. Bilang arkitekto, nakikita ko na agad ang mga posibilidad. Pamana ito sa akin ng lolo ko, sagot ni Renato. Hacienda de Luna ang tawag dito. Matagal na itong nakatiwangwang
Gusto ko sanang, gusto ko sanang buhayin ulit. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pangarap sa kanyang mga mata na laging mukhang pagod. Gusto kong magtayo ng isang maliit na resort dito, Tala. Isang lugar kung saan pwedeng magpahinga ang mga tao nang hindi sinisira ang kalikasan. Mga kubo o nagawa sa kawayan. Isang restaurant na naghahain ng mga gulay mula sa sarili nating taniman. Isang eco-resort. Pagpapatuloy ko sa kanyang ideya, ang puso ko ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Isang napakagandang konsepto, Renato. Pero kailangan ko ng arkitekto. Sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatutok sa akin. Isang arkitekto na naiintindihan ang kaluluwa ng lugar na ito. Isang arkitekto na marunong magpatibay ng bahay gamit ang puso. Natigilan ako. Isang malaking proyekto. Isang tunay na proyekto. Ang ganitong pagkakataon ay matagal ko nang ibinaon sa limot, kasama ng aking apelyido bilang asawa ni Ephraim. Hindi ko alam, Renato, sabi ko. Biglang nanlamig ang aking mga kamay. Baka hindi ko na kaya. Isa na lang akong simpleng tagagawa ng mga kubo. Ang takot na minsan ko nang naramdaman, ang takot na mabigo, na maliitin, ay biglang bumalik. Lumapit si Renato. Hindi niya ako hinawakan. Pero ang presensya niya ay sapat na para pagaanin ang bigat sa aking dibdib. Tingnan mo ang mga bahay sa baryo, Tala. Mas matibay pa kaysa sa mga kondominium sa Maynila. Tingnan mo ang anak mo. Pinalaki mo siyang malusog at masaya. Tingnan mo ang sarili mo. Muli kang tumayo mula sa abo, sabi niya. Kung hindi mo kayang maniwala sa sarili mo, hayaan mong ako muna ang maniwala para sa'yo. Habang abala ako sa pagsusukat ng lupa sa Hacienda de Luna, si Alon naman ay naiinip na sa paghihintay. Kinuha siya ni Renato at isinandal sa isang puno ng mangga. Halika, Alon. Titirintas ko na lang ang buhok mo. Biro ni Renato. Dahil medyo mahaba na ang buhok ng aking anak. Pinanood ko sila mula sa malayo. Ang magaspang at malalaking daliri ni Renato ay hirap na hirap sa paghahati ng manipis na buhok ni Alon. Ang resulta ay isang baluktot at magulong tirintas na mas mukhang pugad ng ibon. Pero si Alon ay tawa ng tawa. At si Renato, sa ilalim ng kanyang nakakunot na noo, ay nakangiti. Isang pamilya. Hindi man kami pamilya sa dugo o sa papel, pero ang init na nararamdaman ko sa sandaling iyon ay mas totoo pa sa anumang kasal na pinirmahan ko. Pero ang mga sandali ng kapayapaan ay tila laging may kaakibat na anino. Kinagabihan, habang naglalakad kami pauwi, sinalubong kami ng aming kapitbahay na si Aling Nena. Tala, may naghahanap ba sayong taga Maynila? Tanong niya. Ang boses ay may halong pag-usisa. Kanina pa kasing may magarang kotse na itim na paikot-ikot dito. May lalaking bumaba at kinukuhanan ng litrato ang bahay mo at si Alon habang naglalaro. Nanigas ang aking katawan. Ang nangiti sa aking labi ay dahan-dahang naglaho. Baka turista lang, Aling Nena, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero kinabukasan, lahat ng aking pag-aalinlangan ay nagkatotoo. May dumating na package para sa akin sa post office. Walang pangalan ang nagpadala. Ang tanging nakasulat ay ang pangalan ko. Dinala ko ito sa bahay. Nanginginig ang kamay ko habang pinupunit ang brown na pambalot. Ang laman nito ay hindi bomba, hindi rin patay na hayop. Mas malala pa, isang luma at naninilaw na pahina ng dyaryo. Ang larawan sa dyaryo ay ang kasal namin ni Ephraim. Ang masayang mukha ko noon ay tila nangungutya sa akin ngayon. Ngunit ang nakapagpatigil sa aking paghinga ay ang malaking pulang marka na nakaguhit dito. Isang malaking X na parang dugo ang tumatagos sa aming dalawa. At sa ilalim ng larawan, may sulat kamay na mensahe. 5 salita lang. Ngunit sapat na yon para magbalik ng lahat ng bangungot na akala ko ay nailibing ko na. Alam ko kung nasaan ka. Sa Maynila,
Ang hangin ay amoy pagkatalo. Sa loob ng isang opisina na dati kumikinang sa salamin at bakal, ngayon ay may alikabok na namumuo sa mga sulok. Si Ephraim, ang arkitekto ng taon, ay nakaupo sa kanyang mamahaling leather chair, pero ang kanyang mukha ay lukot pa sa mga papeles ng singilin na nakakalat sa kanyang mesa. Walang kaluluwa. Paulit-ulit na lang daw ang disenyo ko. Sigaw niya, sabay hagis ng isang blueprint sa sahig. Ano bang alam ng mga kliyenteng yan? Sila ba ang arkitekto? Pumasok si Marisol. Ang kanyang mga takong ay tumatagiktik sa sahig. Ang kanyang mukha, na dati puno ng pagmamataas, ay may bahid na ng pagkainip. Hindi sila ang arkitekto, Ephraim, pero sila ang may pera. Mataray niyang sabi. At malapit na tayong pulutin sa kalsada. Ang mga utang natin sa kasino at sa mga supplier, hanggang leeg na tayo. Huwag mo akong sermonan, Marisol. Ginagawa ko ang lahat. Hindi sapat. Ganti ni Marisol. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang folder. May pag-asa pa tayo. Isang huling baraha. Binuksan ni Ephraim ang folder. Ang laman nito ay mga litrato at dokumento tungkol sa isang malawak na lupain sa Leyte. Hacienda de Luna. Ito ang proyekto na magliligtas sa atin, sabi ni Marisol. Isang malaking developer ang naghahanap ng local partner para gawin itong luxury resort. Kapag nakuha natin to, bayad lahat ng utang natin at babalik tayo sa tuktok. Sinubukan ko nang kausapin ang may-ari niyan, sabi ni Ephraim. Isang supladong probinsyano, ayaw magbenta. Yung isang dusang ngiti na kasing lamig ng yelo ang gumuhit sa labi ni Marisol. May inilabas siyang isa pang litrato mula sa kanyang Hermes bag. Isang litratong malabo, kuha mula sa malayo. Isang babae at isang bata na naglalaro sa dalampasigan. Hindi siya magbebenta sa'yo, sabi ni Marisol. Pero baka magbago ang isip niya kung ang arkitekto ng proyekto ay ang dati mong asawa. Tinitigan ni Ephraim ang litrato, si Tala, at ang batang kamukhang kamukha niya. Nakita mo na siya. Hindi lang yan, mayabang na sagot ni Marisol. Alam mo ba, ang bruhang yan pala ang arkitekto ng bayan doon. Siya ang kinuhang mag-design ng Hacienda de Luna. Ang swerte natin, hindi ba? Ang kailangan na lang nating gawin ay kunin ang disenyo o di kaya kunin ang bata para pambayad sa lahat ng ninakaw niya sa tin. Sa Leyte ang hangin ay amoy takot. 2 gabi na akong hindi makatulog ng maayos. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay parang yabag ng isang demonyo. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang bulong ng isang babala. Nakatago sa ilalim ng aking unan ang kapirasong dyaryo na may ekis. Ang laso ng nakaraan ay nagsisimula na namang kumalat sa aking dugo. Hindi ko na kaya itong sarilinin. Kinabukasan, pinuntahan ko si Renato sa kanyang bodega. Abala siya sa pag-aayos ng makina ng kanyang truck. Ang kanyang mga braso ay puno ng grasa. Renato, tawag ko. Ang boses ko ay nanginginig. Lumingon siya. Nang makita niya ang itsura ko, ang pamumutla ng aking mukha at ang itim na bilog sa ilalim ng aking mga mata, agad siyang tumayo. Anong problema? Walang salitang lumabas sa bibig ko. Inabot ko lang sa kanya ang lukot na papel. Kinuha niya ito. Tinitigan. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom sa gilid. Kailan mo ito natanggap? Tanong niya. Ang boses ay mababa, pero mabigat. Noong isang araw, sinubukan na niyang bilhin ng lupa at tala pag-amin ni Renato. Ilang beses na tumawag ang mga abogado niya. Tinanggihan ko silang lahat. Hindi ko alam. Hindi ko alam na nandito ka na pala sa panganib. Anong gagawin ko, Renato? Tanong ko. Ang mga luha ay nagbabadya ng tumulo. Ang anak ko. Hindi ko hahayaang makuha nila si Alon. Ang aking kamay na nakahawak sa papel ay nanginginig ng husto. Hindi ko ito mapigilan. Ito ang epekto ni Ephraim sa akin.
Ang pakiramdam ng pagiging maliit, mahina, at walang kalaban-laban. Lumapit sa akin si Renato. Ang kanyang malaking katawan ay tila naging isang pader sa pagitan ko at ng mundo. Dahan-dahan, kinuha niya ang nanginginig kong kamay at tinakpan ito ng kanyang palad. Magaspang ang balat niya, mainit, at puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho. Ngunit ang init na yon ay parang kumot na bumalot sa nanlalamig kong kaluluwa. Hindi na to tulad ng dati. Tala, mariing sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, nangungusap ng isang pangako na mas matibay pa sa bakal. Hindi ka na nag-iisa. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang aking kamay. Habang nakatayo ako sa lupang ito, walang sino mang pwedeng humipo sa inyo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman kong may kakampi ako. Kinahapunan, sinundo ko si Alon sa maliit nilang eskwelahan sa baryo. Ang paaralan ay nasa tabi lang ng simbahan, isang maliit na gusaling gawa sa kahoy. "Nanay!" Sigaw ni Alon nang makita niya ako. Sabay takbo papalapit para yumakap sa aking mga binti. "Kamusta ang pag-aaral, anak?" Tanong ko, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. "Okay lang po. Nag-drawing kami ng bahay." Napangiti ako, manang-mana sa ina. Habang naglalakad kami palabas ng gate, may napansin akong isang sasakyan na hindi pamilyar sa lugar. Isang itim at makintab na SUV, ang uri ng sasakyan na nakikita mo lang sa mga magazine. Biglang bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling polo shirt at leather shoes na kumikinang kahit sa maalikabok na daan. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-slicked back at may suot siyang salamin na nagtatago sa kanyang mga mata. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Hawak niya ang isang malaking kahon ng laruan, isang robot na kumpleto sa ilaw at tunog. Ang uri ng laruan na hindi kayang bilhin ng mga bata dito. Naglakad siya palapit sa amin. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumuhod siya para magpantay sila ni Alon. "Hello," sabi niya sa malambing na boses na dating nagpapatulog sa akin sa gabi. Ngunit ngayon ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Napayakap sa akin si Alon, nagtatago sa likod ng aking palda. Itinuro ng lalaki ang kanyang sarili. Ang kanyang naknang ngiti ay lumapad. Isang nangiti ng isang ahas na handa ng manuklaw. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Anak, nandito na si Papa." Ang unang reaksyon ko ay ang humakbang paatras, hila si Alon palayo sa lalaking nakaluhod sa harap namin. Hinila ko ang anak ko sa likuran ko. Ang aking katawan ay nagsisilbing panangga. "Huwag kang lalapit sa kanya," mariin kong sabi. Ang bawat salita ay may diin ng galit na 5 taon kong kinimkim. Tumayo si Ephraim. Hindi siya nagalit. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Tala, please. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako para makita ang anak ko." Itinaas niya ang kahon ng laruan. "Para sa kanya sana to." Si Alon ay sumilip mula sa likod ng aking palda. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha sa makulay na kahon. "Ano ang kailangan mo, Ephraim?" Malamig kong tanong. "Kailangan nating mag-usap," sagot niya. "Tungkol sa future ni Alon. Please, kahit 10 minuto lang, sa coffee shop sa may kanto, para sa bata, tala, para sa kanya." Ang paggamit niya sa pangalan ng anak namin ay parang isang patalim na itinarak sa aking kahinaan. Ayokong gumawa ng eksena sa harap ng eskwelahan. Ayokong makita ng anak ko na nag-aaway kami. Pumayag ako. Sa maliit na karinderya na amoy kape at lumang mantika, umupo kami sa isang mesang plastik. Si Alon ay iniwan ko muna kay Aling Nena na may tindahan sa tapat. Hindi nagsayang ng oras si Ephraim. Hindi siya nanigaw o nagbanta. Ang ginamit niyang sandata ay mas mapanganib, awa. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi, Tala.
Panimula niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng lungkot. Gabi-gabi, binabangungot ako. Naaalala ko ang gabing yon. Ang ulan, ang ginawa ko sa'yo. 5 taon na ang nakalipas, Ephraim. Huli na ang lahat. Hindi pa, mabilis niyang sabi. Alam kong galit ka at karapatan mo yan, pero aminin mo, hindi naging madali ang lahat, hindi ba? Si Marisol, nilinlang niya ako. Binulag niya ako sa ambisyon. Isa siyang ahas, pero hiwalay na kami. Itinakbo niya ang pera ng kumpanya. Ako na lang mag-isa ngayon. Nagkunwari siyang pinupunasan ang gilid ng kanyang mata. Isang napakagaling na aktor. Tingnan mo ang sarili mo, Tala. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay naging malambing, puno ng pag-aalala. Ang ganda-ganda mo pa rin, pero pagod ka na. Kita ko sa mga mata mo. Ang buhay dito, ito ba talaga ang pangarap mo? Ang magdisenyo ng mga kubo na babagsak din sa susunod na lindol? Ito ba ang buhay na gusto mong ibigay sa anak natin? Ang mga salita niya ay parang mga langgam na gumagapang sa aking balat. Masaya kami dito, mariin kong sagot, kahit na ang puso ko ay nagsisimula ng pagdudahan ng sarili. Masaya? Tumingin siya sa labas ng bintana, sa maalikabok na kalsada kung saan nagtatakbuhan ang mga payat na aso. Ito ba ang kaligayahan? Ang anak ko, maglalaro sa putik, mag-aaral sa isang eskwelahan na butas-butas ang bubong. Tala, kaya kong ibigay sa kanya ang mundo. Ang pinakamagandang eskwelahan sa Maynila. Mga laruan, mga bakasyon sa ibang bansa. Isang tunay na tahanan. Hindi mo ba yun gusto para sa kanya? Bawat salita niya ay isang punyal. Tinusok niya ang pinakamalaking takot ng bawat ina. Ang takot na hindi maibigay ang sapat para sa kanyang anak. Umalis ka na, Ephraim. Tumayo ako. Isipin mo, Tala. Tumayo rin siya. Ang boses ay bahagyang tumaas. Huwag mong ipagkait sa anak ko ang kinabukasan na nararapat sa kanya dahil lang sa galit mo sa akin. Huwag kang maging makasarili. Makasarili. Ang salitang yon ay tumatak sa aking isipan. Ako ba ay makasarili? Umalis ako sa karinderya na parang isang basang sisiw. Ang lahat ng tibay at tapang na inipon ko sa loob ng 5 taon ay parang tinunaw ng lason ng kanyang dila. Pag-uwi ko sa bahay, nandoon si Renato. Nag-aayos siya ng bakod na kawayan. Nakita niya agad ang gulo sa aking muka. Nakausap mo siya, sabi niya. Hindi ito tanong. Isa itong konklusyon. Tumango ako. Anong sinabi niya? Nabasag ang boses ko. Na makasarili daw ako, Renato, na ipinagkakait ko raw kay Alon ang magandang kinabukasan sa Maynila dahil lang sa galit ko sa kanya. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Renato. Padabog niyang ibinagsak ang martilyo na hawak niya sa lupa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hapon. Lason, mariin niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi para sa akin, kundi para sa akin. Nilalason niya ang isip mo, Tala. Ganyan siya. Ganyan ang mga tulad niya. Sisirain nila ang pundasyon mo para sila ang magmukhang tagapagligtas. Pero paano kung tama siya? Mahina kong sabi, ang pagdududa ay naroon pa rin. Dito, anong meron tayo? Isang kahig, isang tuka. Paano kung mas magiging masaya nga si Alon doon? Humakbang si Renato palapit sa akin. Ang anino niya ay tumakip sa akin mula sa sikat ng araw. Anong magandang kinabukasan? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait. Ang kinabukasan kung saan nakakulong siya sa isang kondo sa 20 palapag? Kung saan ang hangin na nilalanghap niya ay usok ng sasakyan? Kung saan ang kalaro niya ay isang computer? Dito, Tala, malaya ang anak mo.
Kilala niya ang pangalan ng bawat puno. Alam niya ang tunog ng bawat ibon. At higit sa lahat, kasama ka niya. Araw-araw, oras-oras. May mas hihigit pa bang yaman kaysa doon? Ang mga salita niya ay parang tubig na idinilig sa natutuyot kong puso. Tumingin ka sa kanya. Utos ni Renato. Ang kanyang boses ay lumambot. Itinuro niya ang aking anak. Sa di kalayuan, nakita ko si Alon. Hindi siya naglalaro ng mamahaling robot. Nakaupo siya sa lupa. Seryosong seryoso habang tinutuhog ang mga dahon ng niyog para gawing isang maliit na ahas. Masaya siya. Payapa. Bigla siyang tumakbo palapit sa amin. Ang kanyang mukha ay pawisan pero puno ng kagalakan. Nanay, ninong nating. Sigaw niya. Sabi po ng lalaki kanina, mayaman daw siya. Bibilhan niya raw po ako ng robot na umiilaw. Pero huminto siya sandali at tumingala sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng tanong. Marunong din po ba siyang gumawa ng saranggola na gawa sa tuyong dahon? Tulad niyo po, Ninong? Ang tanong na yon ay parang isang sampal ng katotohanan. Niyakap ko ang aking anak. Mahigpit. Ang amoy niya ay pinaghalong araw, lupa, at pawis ng pagkabata. Ito ang amoy ng kaligayahan. Ito ang aming yaman. Hindi anak. Bulong ko sa kanyang buhok. Hindi niya alam. Ngumiti si Renato. Isang ngiting pagod, pero puno ng panalo. Pero ang mga demonyo ay hindi basta-basta sumusuko. Sa loob ng kanyang itim na SUV na nakapark sa may kabilang kanto, ibinaba ni Ephraim ang binocular na gamit niya. Narinig niya ang lahat. Sa ilalim ng upuan ng driver, isang maliit na receiver ang kumukuha ng signal mula sa listening device na ipinalagay niya sa ilalim ng mesang plastik sa karinderya kanina. Saranggola? Bulong niya sa sarili, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit. Tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng apoy. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nagawa mo na ba ang pinapagawa ko? Opo, boss. Sagot ng nasa kabilang linya. Nakahanda na kami. Hinihintay na lang namin ang senyas nyo. Gawin nyo na mamayang gabi. Malamig na utos ni Ephraim. Bigyan nyo sila ng isang babala na hindi nila malilimutan. Gabi na. Tahimik na ang buong baryo. Natutulog na si Alon sa kanyang maliit na papag. Yakap ang ahas-ahasan niyang gawa sa dahon. Ako naman ay nakaupo sa may bintana. Pinagmamasdan ang buwan. Panatag na muli ang aking loob. Bigla, isang malakas na tunog ng pagkabagsak ang yumanig sa aming munting bahay. Kasunod nito ang tunog ng salamin na nababasag. Napatayo ako sa gulat. Sa sahig, sa gitna ng sala, may isang malaking bato. Galing ito sa bintana na ngayon ay basag na. Napasigaw si Alon sa kanyang pagkagising. Agad ko siyang dinaluhan at niyakap. Nanay? Ano yon? Umiiyak niyang tanong. Wala yon anak, wala yon. Sabi ko, kahit na ang puso ko ay kumakarera sa takot. Tumingin ako sa labas ng nabasag na bintana. Wala akong makita sa dilim, pero alam kong may nanonood sa amin. Hindi ito isang simpleng bato. Ito ay isang mensahe. Kung hindi mo ibibigay ang gusto ko, sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Niyakap ko ng mahigpit ang nanginginig na katawan ng aking anak. Ang kapayapaan na naramdaman ko kanina ay biglang naging abo. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ang bato na tumama sa aming bintana ay hindi lang basta bato. Ito ang simula ng isang malaking bitag. Kinabukasan, habang naghahanda ako ng almusal para kay Alon, dumating si Renato. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa dati. May hawak siyang mga kopya ng pahayagan mula sa Maynila. May binabato raw sa bahay mo kagabi? Tanong niya, habang inaabot sa akin ang mga didyaryo. Binuksan ko ang mga pahayagan. Ang unang pahina ng isang tabloid ay puno ng malalaking letra. Inang Tagalete, kidnapper,
Umano'y tumatakas sa responsibilidad. Sa gitna ng artikulo ay ang litrato ko nakuha noon. Ang litrato kung saan nakapokus sa aking muka na puno ng pagod at takot. Sa ilalim nito, may maliit na larawan ni Alon na naglalaro. Ang caption ay nagsasabing ako raw ay nagtatago sa isang bata para makakuha ng benepisyo. Hindi ito totoo, Renato. Halos pasigaw kong sabi habang nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Alam ko, sabi ni Renato. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Si Ephraim at si Marisol, alam kong sila ang nasa likod nito. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Huwag kang matakot niya tala. Hindi sila mananalo dito. Pero paano? Paano natin sila lalabanan? Wala tayong pera para sa abogado. Wala tayong koneksyon sa Maynila. Halos maiyak na, sabi ko. Bumalik ang lahat ng takot ko nung araw na yon. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Mayroon tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan lang nating maging matalino. Kailangan nating gamitin ang sarili nilang lason laban sa kanila. Nagpalipas kami ng ilang araw sa paghahanda. Si Renato, sa kanyang sariling paraan, ay nakahanap ng isang abogado sa Maynila. Isang matandang lalaki na kilala raw sa kanyang katapatan sa mga mahihirap. Hindi raw ito humihingi ng malaking bayad, pero may kakaibang kondisyon. Gusto raw niyang personal na makilala ang mga kliyente niya at ang kaso. Samantala, si Marisol naman ay hindi rin nagpatumpik-tumpik. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Isang babae. Ang boses ay pilit na pinapalambot. Hello, Miss Tala? Ako po si Miss Santos mula sa National Child Welfare Agency, sabi ng babae sa telepono. May natanggap po kaming report tungkol sa inyo at sa inyong anak. Nais po naming makipag-usap sa inyo personal para sa kapakanan ng bata. Maaari po bang makipagkita kami sa inyo bukas sa pinakamalapit na police station? Alam kong patibong yon, pero kung tatanggi ako, mas magiging madali para kay Ephraim na palabasin na may itinatago ako. Sige po, mahina akong sagot. Habang naghahanda kami para sa pagpunta sa presinto, nagdadala ako ng isang maliit na recorder na nakatago sa aking bulsa. Pinayuhan ako ni Renato na gawin ito. Mag-ingat ka, Tala. Magtiwala ka sa akin. Sa presinto, sinalubong kami ng isang babaeng nakauniporme na hindi ko kilala. Hindi siya mukhang taga-Child Welfare Agency. Nakasuot siya ng damit na parang ordinaryong mamamayan, pero may badge siyang nakasabit sa leeg. Miss Tala? Sabi niya, ngumiti ng malapad. Nandito na kami para ayusin ang problema niyo. Sumunod kami sa isang maliit na kwarto. Doon, naroon si Marisol, nakaupo sa isang upuan at nagkukunwaring nag-aalala. Tala, buti naman at pumayag ka, sabi ni Marisol, na parang isang anghel na lumitaw sa isang iglap. Gusto ko lang naman na maging maayos ang lahat para kay Alon. Nagsimula ang kanilang laro. Pilit nilang pinag-uusapan ang kapakanan ni Alon, ang mga panganib na dulot ng aking pamumuhay dito sa Leyte. Alam mo ba, Tala, sabi ni Marisol, habang hinahawakan ng kamay ko, ang mga tulad natin na galing sa hirap, minsan hindi natin namamalayan na napapabayaan na natin ang mga anak natin. Ang gusto lang naman ni Ephraim ay magkaroon ng maayos na buhay ang anak niya. Ang bawat salita niya ay tila naghahalo sa aking pandinig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang lahat ng katotohanan. Pero alam kong kailangan kong maging kalmado. Nagsalita ang babaeng nakabadge. Miss Tala, base sa aming nakalap na impormasyon, mukhang mas makabubuti para kay Alon na manirahan kasama ang kanyang ama. Kailangan lang nating ayusin ang ilang papeles. Narito na ang pinakamasakit na bahagi ng bitag, ang pagbibigay sa kanila ng armas laban sa akin. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Ang mga piraso ng aking buhay
ay nahuhulog na parang mga piraso ng basag na salamin. Paano? Paano nangyari ito? Sa aking isipan, naririnig ko ang boses ni Renato. Huwag kang matakot, Atala. Hindi ka nag-iisa. Nakalimutan ko ang recorder sa aking bulsa. Bigla, may pumasok na lalaki sa kwarto. Si Renato. Kasama niya ang isang matandang lalaki na may malamig na mga mata at isang babaeng nakauniporme ng pulis. Sandali lang po, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay matatag. Huwag po ninyong isasara ang kasong ito nang hindi naririnig ang kabilang panig. Inilabas niya ang maliit na recorder na nasa bulsa ko. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Ang kanyang pag-aalala ay naging malinaw na pagbabanta. Narinig ang pagbanggit niya sa Child Welfare Agency na isa lang palang pekeng organisasyon na binuo nila para sa kasong ito. Narinig din ang pag-amin niya na si A-Frame ang nagbayad sa mga tao sa Maynila para gumawa ng mga pekeng report. Ito ang ebidensya, Miss Tala, sabi ng matandang abogado, sabay abot ng isang folder. Pinabaliktad ko na ang mga papeles. Si Miss Marisol at ang kanyang mga kasabwat ang siyang mahaharap sa kasong fabrication of evidence at kidnapping attempt. Tumingin si Marisol kay A-Frame. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Hindi, sigaw niya. Hindi ito totoo. Kasinungalingan to. Pero huli na ang lahat. Ang mga pulis na kasama ni Renato ay hinuli na si Marisol. Ang babaeng nagkunwaring taga-child welfare ay agad ding itinuro at inaresto. Tumingin si Ephraim sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Ang aking kliyente, si Tala, sabi ng abogado, habang tinatapik ang aking balikat, ay hindi susuko sa inyong mga paninirang puri. At ang inyong mga kasinungalingan ay malapit ng mabuksan sa publiko. Sa sasakyan pa uwi, tahimik kami ni Renato. Si Alon ay mahimbing na natutulog sa aking kandungan, hindi namamalayan ang lahat ng nangyari. Nang makarating kami sa aming bahay, bumaba si Renato. Pero imbes na pumasok sa loob, pumunta siya sa gilid ng bahay, sa may pader na kinakailangan naming ayusin. Tala, tawag niya. Kailangan nating ayusin to. Tumingin ako sa kanya, hindi maintindihan. Ang pundasyon, sabi niya, habang tinuturo ang pader. Kailangan nating palakasin. Malalakas pa ang mga darating na bagyo. Hindi lang sa langit, kundi pati na rin dito sa lupa. Naintindihan ko siya. Ang pinansyal na pagsubok ay malapit na. Ang legal na laban ay magiging mahaba. Pero sa sandaling iyon, habang nakikita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, alam kong hindi ako matatalo. Ang narinig ko sa presinto ay hindi lang tunog ng pagkakabunyag ng kasinungalingan ni Marisol. Ito rin ang tunog ng pagkalansing ng mga tanikala na bumabalot sa aking pagkatao. Ang pagkababae ko na nakadepende sa pag-aproba ng lalaki. Ang pagiging ina ko na nakakulong sa takot. Ang pagiging arkitekto ko na itinapon ko sa basurahan. Lahat ng iyon ay naghiwa-hiwalay na parang basag na salamin. Pagbalik namin sa Leyte, hindi na ako ang Tala na nanginginig sa takot. Nagbihis ako. Hindi ang aking dating kupas na duster o ang damit na ipinahiram ni nanay. Nagsuot ako ng damit na dating nakatago sa pinakailalim ng aking baul. Isang simpleng blouse na kulay puti, pantalon na kulay irim, at ang aking dating sapatos na pang-opisina. Nakatali ang buhok ko sa isang mahigpit na bun at ang aking mga mata ay hindi na nanginginig. Seryoso na sila. Saan ka pupunta? Tanong ni nanay nang makita niya akong handa nang umalis. May kailangan akong asikasuhin, Nay. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. Kailangan kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Sa Maynila, sa opisina ni Ephraim na ngayon ay halos wala ng gamit, kundi ang kanyang malaking mesa
at ang basag na malaking screen sa dingding. Katabi niya si Marisol, ang kanyang mukha ay namamagapa mula sa pag-iyak. Hindi ako makapaniwala. Sabi ni Marisol, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Napakababang nilalang nung abogado na yon at yung Renato na yon. Paano nila nalaman ang tungkol sa recorder? Hindi ko alam. Sagot ni Ephraim, ang kanyang boses ay pagod na pagod. Pero ang mahalaga, alam na nila ang plano natin at hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang pagkuha sa Hacienda de Luna. Paano ang proyekto natin? Paano ang utang natin? Yun na nga ang problema. Sabi ni Ephraim, sabay hagis ng isa pang papel sa mesa. Hindi na tayo makakakuha ng investor. Sino pa ang magtitiwala sa atin matapos ang iskandalo? May kumatok sa pinto. Isang babaeng may hawak na folder. Mr. Ephraim, sabi ng babae, may nagpadala po ng mga dokumento para sa inyo. Patungkol po sa mga nakaraang proyekto ninyo. Nagtaka si Ephraim. Sino ang magpapadala sa kanya ng mga lumang dokumento? Binuksan niya ang folder. Nasa loob ang mga lumang blueprint, mga disenyo ng mga bahay na ginawa niya noong nagsisimula pa lang siya. Mga disenyo na kamukhang-kamukha ng mga ginawa niya noong kasal pa sila ni Tala. Pero sa isang sulok ng bawat pahina, sa pinakamaliit na bahagi ng sulok, may isang maliit na watermark. Isang nakaukit na letra, ang letra A, na may maliit na L sa gitna. Ang unang letra ng pangalan ng anak niya. Ang watermark na siya mismo ang nagturo kay Tala na gamitin noon para sa kanyang mga personal na disenyo. Kasama ng mga blueprint ay isang sulat. Mahal kong Ephraim. Basa ni Ephraim, ang kanyang boses ay nagiging garalgal. Ang mga ito ang iyong mga unang obra maestra. Mga disenyong pinaghirapan ko habang ikaw ay naglalaro. Pero alam mo ba? Mas mahalaga pa rin ang pagmamahal na ibinigay ko sa iyo noon kaysa sa lahat ng iyong mga parangal. Ngayon, ang mga disenyong ito ang magiging katibayan ng iyong kasinungalingan. Itong sulat at ang mga blueprint na ito ay ipapadala ko sa National Architectural Society. Sila na ang humusga kung sino ang tunay na may-ari ng iyong mga masterpiece. Napatingin si Ephraim kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Hindi ko alam na ginawa mo pala yan noon, Tala. Bulong niya. Oo, sabi ni Marisol, sabay tawa ng malakas. Siya nga, nakuha ko ang mga blueprint na yan mula sa lumang opisina niya. Ang plano ni Tala ay ipakita yan sa National Architectural Society para madisbar ka at mawala ang lisensya mo. Hindi lang yan, Ephraim. Ang buong Hacienda de Luna na gusto mong makuha, ibenta na niya yan. Pero hindi sa isang investor na tulad natin. Ibenta niya yan sa gobyerno para gawing National Heritage Site. Ang pinakamalaking proyekto sa buong Pilipinas. At alam mo kung sino ang magiging lead architect? Napakagatlabi si Ephraim. Ikaw, sabi ni Marisol, ay wala nang mapupuntahan. Ang mga utang mo ay mananatili. Ang pangalan mo bilang arkitekto ay madudungisan magpakailanman. At si Alon, hindi mo na siya makikita pa. Sa Leyte, hindi sa Maynila, ang tunay na pagbangon ay nagaganap. Nasa opisina ako ni Renato. Hindi ito ang mala-opisina na gusali ni Ephraim, kundi isang maliit na silid sa tabi ng bodega niya. Puno ng mga kawayan, mga gamit sa pagtatayo, at mga papel. Nasa mesa ko ang mga lumang blueprint na galing sa lumang opisina namin ni Ephraim. Ang mga disenyong ito, na dati naging dahilan ng aking pagdurusa, ay siya na ngayong magiging susi ng aking kalayaan. Nakatanggap ako ng tawag mula sa National Architectural Society. Ang sabi, napatunayan nila ang aking pagmamay-ari sa mga disenyo. Dahil dito, kasama ang testimony ko, ay maaari ko nang ipadisbar si Ephraim. Huwag mo nang ituloy yan, Tala, sabi ni Renato, habang nakatayo sa aking tabi. Mas mahalaga ang kapatawaran para sa sarili mo. Tumingin ako sa kanya
Naalala ko ang aking anak, ang aking bagong buhay dito, ang aking mga kapitbahay. Tama ka, Renato, sabi ko, sabay punit sa sulat na ipapadala ko sana sa society. Hindi na ako magpapadala sa kanya. Hindi na ako magpapalamon sa galit. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko ipaglalaban ang karapatan ko. Pinirmahan ko na ang kontrata para sa Hacienda de Luna. Sabi ko, sabay abot sa kanya ng isang dokumento. Pero hindi bilang isang pribadong investor. Ito ay isang government project. National Heritage Site. Ako ang magiging lead architect. Ang layunin nito ay para sa mga tulad nating taga Leyte, para magkaroon ng trabaho, para maprotektahan ang kalikasan, at para magsilbing paalala na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera. Tumingin si Renato sa kontrata, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. At ang tubo mula rito, dagdag ko, sabay ngiti, ay mapupunta sa pagtatayo ng libreng vocational school para sa mga kabataan dito, para hindi na sila dumaan sa hirap na pinagdaanan ko. Niyakap ako ni Renato, isang yakap na puno ng pagmamalaki, isang yakap na nagsasabing, mabuhay ang bagong tala. Ang dating architectural firm ni Ephraim ay nagsara. Si Marisol ay tumakas dala ang natitirang pera ng kumpanya. Si Ephraim naman ay nabalitaan kong nagtatrabaho bilang isang construction site supervisor sa isang malayong probinsya, isang tagapamahala ng mga manggagawa, hindi ng mga arkitekto. Sa Leyte, masayang naglalaro si Alon sa buhanginan, malayo sa ingay at polusyon ng Maynila. Sa tabi niya, naglalakad si Renato. Hawak ang isang bagong disenyo, hindi para sa isang mamahaling resort, kundi para sa isang maliit na paaralan. Ang dating arkitekto na nawasak ang buhay ay muling bumangon, hindi para gumanti, kundi para bumuo. At sa tabi niya, hindi bilang pangalawang option, kundi bilang kasama sa pagbuo ng pundasyon, naroon si Renato. Nasa bulwagan ako ng korte. Ang pader na puno ng mga batas at pangalan ng mga hukom ay tila sumisigaw sa aking tenga. Ang hangin ay mabigat, puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sa kaliwa ko, nakaupo si Renato, tahimik, pero ang kanyang presensya ay parang isang matibay na haligi. Sa aking kanan, si Alon, nakasama ni nanay sa isang sulok, hindi naiintindihan ang tensyon sa paligid niya. Sa tapat namin, nakaupo si Ephraim. Mukha siyang pagod at maputla, pero ang mga mata niya ay puno pa rin ng determinasyon. Sa tabi niya, hindi si Marisol, mukhang naglaho na ito pagkatapos ng iskandalo. Katabi niya ang isang lalaking hindi ko kilala sa simula. Hanggang sa, ang susunod na saksi para sa depensa, sabi ng hukom, ay si Ginoong Andres Bautista. Napatigil ang mundo ko. Andres Bautista, ang pangalan ng tatay ko. Dahan-dahan, lumapit ang isang matandang lalaki mula sa pinto. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, at ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Si tatay, tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay gustong bumigay. Si nanay ay napahawak sa dibdib ni Alon na parang ayaw nitong makita ang eksenang ito. G. Bautista, nagsimula ang abogado ni Ephraim. Maari po bang sabihin ninyo sa korte ang inyong nalalaman tungkol sa relasyon ng iyong anak na si Tala at ng nasasakdal na si G. Ephraim? Nagsimulang magsalita si tatay. Ang kanyang boses ay nanginginig, mahina, at puno ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang punyal na tumatama sa puso ko. Si Tala po ay anak ko. Nagsimula siya. Ang kanyang tingin ay hindi tumama sa akin. Nais niya pong magpakasal kay Ginoong Ephraim noon. Naging masaya naman sila. Nagsimula na siyang ikwento ang bersyon nila, na ako raw ang naging pabaya, na ako raw ang humingi ng hiwalayan, na ako raw ang nag-iwan sa kanila. Ang bawat salita niya ay isang kasinungalingan na masakit marinig. Parang bawat letra
ay nagpapaliit sa aking pagkatao. Pero po ang pinakamasakit, sabi ni tatay, at dito na siya nagsimulang umiyak, ay noong pinipilit niya akong pumirma ng dokumento. Dokumento na nagbibigay ng karapatan niya sa lupa namin. Ayaw ko po sana. Pero sabi niya, para daw kay Alon. Para daw sa magandang kinabukasan ng apo ko. Naririnig ko ang paghinga ni Ephraim sa tapat ko. Ang kanyang panalo ay malapit na. Tay! Sigaw ko. Hindi ko na napigilan. Tumayo ako. Ang mga luha ay dumadaloy na sa aking mga pisngi. Ano pong pinagsasabi niyo? Hindi ko po kayo pinilit. Tala, umupo ka, sabi ng hukom. Pero ang kanyang boses ay mahina. Ang lahat ng mata sa korte ay nakatingin sa akin. Tumingin ako sa aking ama. Tay, bakit? Bakit niyo po ginagawa ito sa akin? Sa atin? Wala kang alam, Tala. Sigaw ni tatay. Ang boses niya ay mas lumakas. Puno ng biglaang galit. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Pinipilit mo akong pabagsakin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot. Ang takot na nakikita ko noon kapag may bisita si Ephraim sa bahay. Kapag nagbabanta itong kunin ang bahay namin. Hindi, tay. Mahinahong sabi ko. Kahit na ang puso ko ay durog na durog. Hindi kita pipilitin. Pero sana maalala niyo kung sino ako. Ang anak niyo na minahal kayo at inalagaan kayo. Ang anak niyo na nagsumikap para lang sa inyo. Huminga ako ng malalim. Tungkol sa lupa. Tay, alam niyo pong hindi yun lupa lang. Yun ang lupang pinaghirapan ni Lola. Lupa na ayaw niyang ipagkatiwala sa kahit kanino. Lupa na pinamana niya sa akin dahil alam niyang ako ang pinagkakatiwalaan niyang mag-alaga dito. Tumingin ako kay Ephraim at tungkol sa mga dokumento, Tay, wala akong pinapirma sa inyo na kahit ano. Ang pinirmahan niyo lang noon ay ang mga papeles para sa pagpapagamot niyo sa Maynila. At ang mga papeles na yon, may kalakip na utang na hindi ninyo nabayaran. Bumuntong hininga si Ephraim. Mukhang hindi niya inaasahan ang pagtatanggol ko sa sarili ko. Walang utang. Sigaw ni tatay, pero ang boses niya ay nanginginig. Hindi mo ako maluloko, Tala. Ang gusto mo lang ay ang lupa. Hindi po, tay. Malumanay kong sabi. Ang gusto ko lang po ay ang katotohanan at ang protektahan ng aking anak. Bigla, may ibinigay na papel si Ephraim sa abogado niya. Agad itong binigay sa hukom. Your Honor, sabi ni Ephraim, ang boses niya ay may bahid ng tagumpay. Mayroon po kaming bagong ebidensya. Nag-abot ang abogado ng isang maliit na USB drive. Ang video na ito, sabi ng abogado, ay kuha noong gabi kung kailan sinasabi ni Miss Tala na siya ay pinalayas. Makikita dito ang kanyang pakikipag-usap sa isang lalaki, si Renato, sa labas ng kanyang bahay sa Leyte. Makikita rin ang kilos nila na tila nagpaplano ng isang bagay. Napatigil ako. Video? Paano? Nagplay ang video sa malaking screen sa harapan. Nakita ko ang sarili ko, nakatayo sa labas ng aming bahay habang kausap si Renato. Ang kalidad ng video ay hindi maganda dahil sa dilim at sa ulan. Pero malinaw na malinaw ang mga salita ni Renato. At ang kilos namin, ang mga salita ni Renato ay pinutol-putol at inedit para maging mukhang nagpaplano kami ng masama. Ang pagyakap niya sa akin nung gabi ng panganganak ay naging parang pagpaplano ng pagtakas. Ang pagtulong niya sa pag-aayos ng bahay ay naging parang pagtatago ng ebidensya. Ang pinakamasakit, nakita nila ang pag-uusap namin tungkol sa panganib at proteksyon. Makikita po ng korte, sabi ng abogado ni Ephraim, na si Miss Tala ay hindi biktima. Siya po ay nagpaplano na at ang lalaking kasama niya, si Renato, ay kanyang kasabwat sa pagkuha ng lupa. Ang video na ito ay patunay na ang lahat ng kanyang sinabi
ay kasinungalingan. Napayuko ako. Parang bumalik ako sa araw na yon. Ang pagkakaroon ni Renato sa tabi ko noong gabing iyon ay ang aming kaligtasan, hindi ang aming pagpaplano. Pero sa mata ng korte, ito ay naging ebidensya laban sa akin. At tungkol naman po sa sinasabi niyang pinilit siyang pumirma ng mga dokumento, sabi ng abogado, habang tumitingin kay tatay, Ginoong Bautista, maaari po bang linawin ninyo? May pumilit po ba sa inyo? Tumingin si tatay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Parang sinasabi niya na, patawarin mo ako anak, pero napilitan siyang sumagot. Wala po, sabi niya. Ang boses niya ay garalgal. Wala pong pumilit sa akin. Ako ang kusang pumirma. Tumingin si Ephraim sa akin. Isang mapait ng ngiti ang nasa kanyang labi. Nakikita mo na, Tala? Kahit ang sarili mong ama, hindi ka pinaniniwalaan. Ang mga luha ko ay hindi na dumaloy. Tuyo na ang mga ito. Parang bato na ang aking puso. Ang sugat na dulot ng aking ama ay mas malalim pa kaysa sa mga sugat na dulot ni Ephraim. Ngunit Your Honor, sabi ng abogado ko, si Attorney Reyes, natahimik lang hanggang ngayon. Ang aming depensa ay mayroon ding ipapakita. Lumapit siya sa hukom, may hawak na isang manipis na folder. Ang video na ito, sabi ni Attorney Reyes, ay kuha rin noong gabing iyon. Pero hindi lang ito basta video. Ito ay na-recover mula sa dashcam ng sasakyan ni Ginoong Renato at hindi ito pinutol-putol. Buo. Nag-play ang isa pang video sa screen. Ito na ang tunay na bersyon. Nakita ang buong pag-uusap namin ni Renato. Ang pagtanggi niya sa mga abogado ni Ephraim, ang pag-aalala niya sa kaligtasan ko, at ang pagtanggi niya sa mga plano ni Ephraim. Hindi ito plano ng pagtakas, ito ay plano ng pagtatanggol. Narinig din ang buong pag-uusap namin ni tatay kung saan pilit niyang tinatanggi ang mga sinasabi ni Ephraim. Naroon din ang pag-amin niya na si Ephraim ang nagbigay sa kanya ng mga papeles na yon. Papeles na may nakasulat na medical expenses, pero ang tunay na layunin ay para makuha ang lupa. Pagkatapos ng video, nagsalita si tatay. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay malakas na, hindi na nanginginig. Tumingin siya sa korte at pagkatapos ay sa akin. Ako po ang nagkasala, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nabulag po ako ng pangako ni Ephraim. Pinaniwalaan ko siya na makakakuha kami ng malaking pera para sa gamot ko. Pero hindi ko alam na ang kapalit pala ay ang lupa ng aking pamilya. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako, nanay. Sa wakas, lumapit siya sa akin. Hindi ko siya niyakap agad. Nakatayo lang ako doon, hinahayaan siya nang makita ang aking sakit. Pagkatapos, dahan-dahan, hinawakan niya ang aking kamay. Anak, sabi niya, habang humihikbi. Ikaw ang tunay kong anak. Hindi ka tuso. Hindi ka masama. Patawarin mo ang tatay mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat na nababawas sa aking dibdib. Hindi ko man lubos na mapatawad ang kanyang ginawa. Naramdaman ko ang kanyang pagsisisi. Tayo na po, tay, sabi ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Uwi na po tayo. Tumingin si Ephraim sa amin. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Tila ba nawalan siya ng lahat ng lakas. Paglabas namin ng korte, ang araw ay sumisikat na. Tila ba nagbibigay ng bagong pag-asa. Pero habang naglalakad kami papalayo, isang sasakyan ang huminto sa aming harapan. Ang itim na SUV na nakita ko noon sa Leyte. Bumaba si Ephraim. Hindi siya mukhang pagod na tulad kanina. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang malamig at kalkuladong tingin. Akala mo tapos na? Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Akala mo dahil lang sa nakahanap ka ng katotohanan? Tapos na ang lahat. May inilabas siya sa kanyang bulsa, isang maliit na QR code.
Malapit na ang presentation para sa Hacienda de Luna, sabi niya. Sabay ngiti ng mapait. At alam mo ba, nakapag-file na ako ng copyright claim para sa disenyo mo. Ginamit ko ang mga lumang blueprint na yon para sa aking bagong proposal. Ang pinakamalaking proyekto sa buong Pilipinas. At sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan mo, mawawala na lang. Itinuro niya ang QR code. Scan mo, Tala. Makikita mo ang kapalaran mo. Hindi ko na siya tinignan. Hinawakan ko ang kamay ni tatay at tinulak si Alon papalapit sa akin. Naglakad kami papalayo sa kanya, papalayo sa kanyang mga kasinungalingan. Pero sa likod namin, alam kong nakikinig siya at alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang hangin sa conference hall ay kasing lamig ng bakal. Bumabalot sa akin ang kaba, pero hindi ito ang takot na nararamdaman ko dati. Ito'y kaba ng isang mandirigma bago ang huling pagtutuos. Sa tabi ko, nakatayo si Renato, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking balikat. Hindi niya ako hinahayaan na maramdaman na nag-iisa ako. Sa kabilang banda, si A-Prime. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa likuran niya, isang malaking screen ang nagpapakita ng kanyang mga disenyo para sa Hacienda de Luna. Mga gusaling moderno, makintab, pero parang walang kaluluwa. Nagsimula na ang presentasyon. Ang bawat salita ni Ephraim ay puno ng mga teknikal na termino, mga pangako ng luho at pagkamalikhain. Pero habang nakikinig ako, naririnig ko ang pagkakamali sa kanyang mga kalkulasyon. Ang kakulangan sa pag-unawa sa lupain ng Leyte. Ang pagiging hindi praktikal ng kanyang mga disenyo sa harap ng madalas na bagyo dito. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimula ang palakpakan. Tila ba nasisigurado na niya ang panalo. At ngayon, sabi ng tagapagsalita ng organizing committee, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating pinakamatalik na katunggali, ang kinatawan ng lokal na komunidad, si Miss Tala Bautista. Tumayo ako. Ang palakpak ay humina. Napalitan ng bulong-bulungan, marami sa kanila ay hindi ako kilala. Para sa kanila, isa lang akong simpleng taga-probinsya. Magandang araw po sa lahat. Bati ko. Ang boses ko ay malinaw at matatag. Ako po si Tala. At ako ang tunay na arkitekto ng Hacienda de Luna. Nagulat ang lahat. Si Ephraim, nakatayo sa gitna ng entablado, ay parang nabingi. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting naglalaho. Ang mga disenyo na ipinakita ni Ginoong A-Frame, sabi ko, sabay pindot sa remote at lumitaw sa screen ang mga lumang blueprint ko. Ang mga blueprint na may watermark na aisle ay mga disenyong ginawa ko 5 taon na ang nakalilipas. Mga disenyong ninakaw niya at inangkin. Nagkaroon ng malakas na bulong-bulungan. Si Ephraim ay nagsalita. Kasama, Your Honor. Hindi totoo yan. Ang mga blueprint na yan ay luma na. Hindi angkop sa proyektong ito. Tama po siya, sabi ko. Sabay pindot ulit. At lumitaw sa screen ang mga bagong disenyo ko para sa Hacienda de Luna. Hindi ito mga gusaling bakal at salamin. Ito ay mga istrukturang gawa sa kawayan, bato, at kahoy. Mga bahay na sumusunod sa daloy ng hangin, hindi laban dito. Mga disenyong isinasaalang-alang ang kalikasan, hindi ito sinisira. Ito ang aking tunay na disenyo, sabi ko. Isang disenyo na isinasaalang-alang ang klima ng Leyte. Isang disenyo na magbibigay pugay sa kultura ng bayanihan. Isang disenyo na nagbibigay halaga sa kalikasan at sa mga tao. Naglabas ako ng mga sample ng materyales, mga piraso ng kawayan, mga kakaibang uri ng bato na nakuha namin sa Leyte, mga tuyong dahon na ginamit ko para sa bubong. Ang disenyo ni Ginoong Ephraim ay maganda sa tingin, sabi ko. Sabay turo sa screen niya, pero hindi ito tatagal. Ang disenyo ko naman ay hindi lang maganda, kundi matibay. Hindi lang ito istruktura, ito ay isang tahanan.
Nagtanong ang isa sa mga panelist. Miss Tala, paano po ninyo mapapatunayan na kayo ang nagdisenyo nito noon? Simple lang po, sabi ko, sabay abot ng isa pang folder kay attorney. Reyes, sa bawat disenyo ko, mayroon akong maliit na signature. Isang watermark na nagsisimula sa letra A. Ang unang letra ng pangalan ng aking anak, si Alon. Si Ephraim, kahit na ninakaw niya ang mga disenyo, hindi niya alam ang tungkol dito. Nagplay ang isang video sa screen. Ito ang video mula sa dashcam ni Renato na nagpapakita ng buong proseso ng paggawa ng disenyo ko noon. Pinapakita rin nito ang paglalagay ko ng watermark sa bawat sulok. Hindi na nakatanggi si Ephraim. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila ba ang kanyang mga salita ay nawala lahat. At tungkol naman po sa copyright claim na inihain ni Ginoong Ephraim, sabi ko, sabay ngiti. Nakausap ko na po ang aking abogado. Ang mga disenyong yon ay hindi na niya pag-aari noon pa man. At ang bagong disenyo ko para sa Hacienda de Luna, ito ay isang orihinal na akda. Ang copyright ay nasa pangalan ko na. Tinapik ni Attorney Reyes ang aking balikat. Miss Tala, ang korte po ay nagdesisyon na pabor sa inyo. Ang lahat ng iyong mga aligasyon tungkol sa intellectual property theft ay napatunayan. Si Ginoong Ephraim ay hindi lang mawawalan ng lisensya, kundi mahaharap din sa kasong pandaraya. Malakas na palakpakan ang sumalubong sa akin. Nakita ko ang nangiti sa mga mata ni Renato. Nakita ko ang pagmamalaki sa mukha ni tatay, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Si Ephraim naman, parang natalo sa isang digmaan na hindi niya inaasahan. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan. Hindi ito ang katapusan, Tala. Mahina niyang sabi. Pero hindi na ito ang dating banta. Ito ay isang hinaing ng isang talunan. Sa tingin ko, Ephraim, sabi ko, ito na ang simula. Ang simula ng iyong pagbabayad at ang simula ng aking tunay na paglipad. Ang Hacienda de Luna ay hindi naging isang luxury resort. Ito ay naging isang National Heritage Site. Isang tahanan para sa mga turista na naghahanap ng kapayapaan at kultura. Ang mga bahay na itinayo ay gawa sa kawayan at kahoy, sumusunod sa aking disenyo. Ang mga manggagawa ay mula sa mga lokal na komunidad. Ang mga kita ay napunta sa pagtatayo ng vocational school. Sa pagbubukas ng Hacienda de Luna, hindi ako ang nasa gitna ng entablado. Ako ay nasa tabi, kasama si Renato. Pinapanood namin ang mga tao na masayang naglalakad sa mga bagong daanan. Maganda ang ginawa mo, Tala, sabi ni Renato. Hindi lang ako, Renato, sabi ko. Sabay ngiti. Tayong lahat. Tumingin ako sa aking anak, si Alon, na tumatakbo sa damuhan, kasama ang mga batang taga-Leyte. Nakita ko ang mga mata ni Ephraim sa malayo. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, nag-iisa. Mukha siyang nawawala. Hindi ko alam kung ano ang naging kapalaran niya, pero hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kalayaan ko. Ang kalayaan ng aking anak at ang bagong tahanan na nabuo, hindi lang sa lupa, ngunit pati na rin sa puso. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nagpipinta ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan ng Leyte. Ang hangin ay mahinahon, may dalang amoy ng dagat at ng bagong tanim na mga bulaklak. Narito ako sa bakuran ng Hacienda de Luna. Hindi na isang proyekto, kundi isang komunidad. Nakaupo ako sa mababang pader na gawa sa mga lokal na bato. Ang aking mga kamay ay nagmamasa ng malambot na lupa. Sa tabi ko, si Alon, ang aking maliit na arkitekto, ay abala sa pagtatayo ng kanyang sariling kastilyo gamit ang buhangin at mga shell na nakolekta niya sa dalampasigan. Ang kanyang tawa ay parang musika na pumupuno sa katahimikan. Malayo sa kanya, nag-uusap sina Renato at tatay. Nakita ko ang pagtawa ni tatay habang nagkukwento si Renato tungkol sa mga bagong tanim nilang gulay. Ang dating pagkamuhi at takot sa aking ama
ay napalitan na ng isang malamig na pagtanggap. Hindi ko man lubos na makalimutan ang kanyang ginawa. Ang pagkakakilala sa kanya, sa tunay niyang kahinaan, at ang pagtanggap niya sa kanyang pagkakamali ay sapat na para hindi na ito maging isang sugat na patuloy na dumudugo. Ang pagpapatawad, natutunan ko, ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili ko, upang makalaya sa bigat ng nakaraan. Napatingin ako sa vocational school na malapit nang matapos ang konstruksyon. Ang mga kabataan mula sa iba't ibang baryo ay masayang nagtatrabaho sa pagtatapos nito. Sila ang kinabukasan. Sila ang patunay na ang pagbibigay ay mas makabuluhan kaysa sa pagkuha. Lumapit sa akin si Renato. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga sariwang bulaklak na kanyang pinulot. Ibinigay niya ito sa akin. Para sa'yo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang ipilit. Ito ay naroon na, matatag at mapagkakatiwalaan. Salamat, sabi ko, sabay halik sa isang puting bulaklak. Ang bango nito ay napakapamilyar. Ito ang bulaklak na paborito ng aking ina. Naaalala mo pa ba noon? Tanong ko, habang hinahaplos ang aking tiyan. Hindi pa ako buntis, pero alam kong darating din ang araw na yon. Noong sinabi mong kailangan nating magtayo ng bahay na matibay para kay Alon, tumango siya. Malakas ang pundasyon, hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Tumingin ako sa paligid. Ang Hacienda de Luna ay hindi na lang isang proyekto. Ito ay isang tahanan, isang komunidad, isang patunay na kahit gaano kasira ang isang bagay, kaya itong buuin muli. Mas matibay, mas maganda, at puno ng pag-asa. Renato, sabi ko, ang aking tinig ay may halong halakhak at luha. Sa tingin ko, handa na ako. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Handa na akong magtayo ng bagong tahanan, sabi ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Hindi lang para kay Alon, para sa ating dalawa, at para sa lahat ng nandito. Isang malambing na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi siya nagsalita. Ang pagyakap niya sa akin ay sapat na. Sa gitna ng paglubog ng araw, nakatayo kami. Ako, si Renato, si Alon, at ang buong komunidad na parang mga matatag na puno na nakatayo sa gitna ng bagyo. Hindi na kami mga biktima. Kami ang mga arkitekto ng aming sariling kapalaran. Ang aming tahanan ay hindi lang gawa sa kawayan at bato. Ito ay gawa sa pagmamahal, pagbangon, at sa di matitinag na lakas ng puso ng isang ina. Narito ang pinagsamang teksto para sa audiobook, simula sa tuloy-tuloy na pagtatapos ng epilogue, kasunod ang liham ng may akda. Ang aming tahanan ay hindi lang gawa sa kawayan at bato. Ito ay gawa sa pagmamahal, pagbangon, at sa di matitinag na lakas ng puso ng isang ina. Naway ang bawat pangungusap na inyong narinig ay nag-iwan ng bakas sa inyong puso, tulad ng bawat guhit na aking ginuhit sa mga plano ng pag-asa, paghilom, at muling pagsilang. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito. Mula sa simula ng kadiliman hanggang sa pagdating ng liwanag, ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay sa bawat salita. Nang sinimulan kong isulat ang kwentong ito, may bahagi sa akin na nabasag din, tulad ni Tala. May mga gabing hindi ko akalain na kaya kong isulat ang sakit, ang pagtataksil, ang pagkawala. Ngunit sa bawat luhang na isulat, mayroon ding mumunting binhi ng pag-asa na tumutubo. Para sa akin, ang kwentong ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na darating. Isang paalala na ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay hindi nasisira ng kasinungalingan at na ang pagpapatawad, kahit mahirap, ay ang siyang magpapalaya sa ating mga sarili. Sinasabi nila, ang mga sugat ay nag-iiwan ng peklat. Ngunit para sa akin, ang mga peklat na yon ay mga mapa ng ating paglalakbay, mga patunay ng ating katatagan.
Nais kong itanong sa inyo, ikaw ba, sa iyong buhay, kaya mo ring patawarin ang taong lubos na nagkasala sa iyo? O mas pinipili mo bang dalhin ang bigat niyon magpakailanman? Naway ang kwento ni Tala ay magbigay sa inyo ng inspirasyon na harapin ang sarili ninyong mga unos at hanapin ang inyong sariling liwanag sa dulo ng bawat pagsubok. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ibang mga kwento. Maraming salamat po.